Magandang umaga sa lahat. Ako nga pala si Binibining Cordova Jesseline. Para sapagkat isa, ang kanilang paksa ay tungkol sa ang politika at ang konteksto nito. Ang politika ay ang personal na pananaw ng isang manunulat sa panitikan. Hindi lamang ito isang hanay ng patakaran, kundi isang refleksyon ng kanyang filosofiya sa pagsulat at pag-unawa sa mundo. Ito ang kanyang sariling definisyon ng kung ano ang bumubuo ng isang mahusay na akda, kung paano ito isinulat at ang papel nito sa lipunan. Hindi ito isang statistic na konsepto, ito ay nagbabago at umuunlad kasama ng mga manunulat habang nagbabago ang mga kanyang karanasan at pananaw. Ang pinagmulan ng konseptong ito ay maaring masubaybayan pabalik kay Aristotle, isang pilosopo mula sa sinaunang Gresya. Sa kanyang akdang Poetics, hindi lamang niya inilarawan ang mga elemento ng trahedya. Isa sa dalawang pangunahing uri ng dula noong panahong iyon, ang isa pa ay komedya, ngunit walang nakitang kopya ng kanyang mga sulatin tungkol dito. Kundi binuksan din niya ang pinto ng sistematikong pag-aaral ng panitikan at mga prinsipyo na nagpapagana nito. Si John Barrios naman ay kilala sa kanyang eksperimentasyon sa anyo ng nilalaman na nagpapakita ng pag-unlad ng kanyang poetika mula sa tradisyonal na pagkwento patungo sa mas malikhain at eksperimental na mga pamamaraan. Ang pag-usbong ng teknolohiya ay nagdudulot ng diin sa pagbabago ng poetika. Ang HyperText ay nagbibigay ng tila walang katapusang kwento sa pamamagitan ng mga hyperlink ay nagbibigay ng bagong mga posibilidad sa panitikan. Kanina ay natalakay natin ang paksa ng pangkat 1 at pangkat 2. Ngayon naman ay dadako tayo sa pangatlong pangkat. Ang pagsulat ng story, concept at sequence ng isang dula. Ang talakayan ay tumatalakay sa dalawang mahalagang hakbang sa pagsulat ng isang dula. Ang pagbuo ng story concept at ang paglikha ng sequence outline. Ang story concept ay nagsisilbing balangkas para sa buong dula. Naglalaman ito ng mahalagang elemento tulad ng paksa, tunggalian, tema, mga tauhan, tagpuan at buod. Sa kabilang banda, ang sequence outline ay nagbibigay ng detalyadong pagkakasunod-sunod ng mga eksena o mahahalagang pangyayari sa dula na nagsisilbing gamay sa pagsulat ng dialogo at aksyon. Ang story concept ay nagsisilbing pundasyon ng isang dula. Dito na isisalin ang manunulat ng kanyang mga ideya at pananaw sa isang maayos na organisadong paraan. Ang pagbuo ng isang mahusay na story concept ay nangangailangan ng malalim na pag-iisip at pagsusuri sa mga elemento ng dula. Ngayon naman ay dadako tayo sa pangkat 4. Ang kanilang paksa ay ang pagsulat ng comics. Ang talakayan ay nakatuon sa comics bilang isang anyo ng sining at pinagsama-samang mga visual at verbal na elemento para sa pagkukwento. Binibigyang diin ito ang kahalagahan ng pagsasama ng mga larawan at teksto upang lumikha ng isang masigla at nakakaengganyong mga karanasan para sa mga mambabasa. Ang pagiging epektibo ng comics ay nakasalalay sa paggamit ng iba't ibang elemento upang maihatid ang mga kwento ng malinaw at kawili-wili. Sa mga pangunahing konsepto ay ang pag-unawa sa mga pangunahing bahagi ng isang comics. Ang panel, speech balloons, thought balloons, sound effect at caption. Ang bawat isa sa mga elemento ito ay may mahalagang papel sa pagbuo ng kwento at paglikha ng mood at atmosfera. Ang pag-aayos ng mga panel halimbawa ay maaaring makakaepekto sa ritmo at daloy ng pagkukwento. Ang proseso ng pagsulat ng comics ay binibigyang diin din na nagsisimula sa mga pagbuo ng ideya at pag-unlad ng plot. Kasama rin dito ang paglikha ng mga tauhan na may malalim na personalidad at motibasyon. Pagsulat ng natural at kapani-paniwalang dialogo at ang mga maingat na pag-aayos ng mga panel upang mapanatili ang interes ng mga mambabasa. Para sa susunod na pangkat ay ang spoken poetry. Ang spoken word poetry ay isang masiglang anyo ng pagpapahayag na nagbibigay daan sa mga makata na ibahagi ang kanilang mga kwento, saloobin at karanasan sa isang masigla at nakakaengganyong paraan. Hindi lamang ito ang pagbabasa ng tula, kundi ang pagbibigay buhay sa mga salita sa pamamagitan ng boses, tono, ritmo at kilos. Ang spoken word poetry ay isang interaksyon sa pagitan ng makata at ng kanyang tagapakinig. Isang pagbabahagi ng emosyon at karanasan na lumalampas sa simpleng pag-unawa at kahulugan ng mga salita. Para sa susunod na pangkat ay ang elemento ng dula. Ang talakayan ay tumatalakay sa mga mahahalagang elemento ng sangkap ng isang dula na nagsisilbing gabay sa pag-unawa at pagsusuri ng isang dula. Ang script o ang pagsulat ng isang dula ay ang pundasyon ng lahat. Dahil dito nagsisimula ang lahat ng mga elemento at detalye ng dula. Ang mga aktor, ang mga gumaganap sa mga tauhan ay nagbibigay buhay sa mga salita ng script sa pamamagitan ng kanilang pagganap, dialogo at kilos. Ang tanghala naman ay ang pisikal na espasyo kung saan nagaganap ang isang dula na nagsisilbing konteksto para sa mga aksyon at damdamin ng isang tauhan. Ang direktor sa kanyang pag-i-interpret sa script
ay nagbibigay ng hugis at direksyon sa isang dula. Ang kanyang mga desisyon tungkol sa tagpuan, damit, pagganap at pagbigkas ng pag-aambag sa pangkalahatang interpretasyon ng dula. Ang mga manonood sa kabilang banda ay mga nakakasaksi at nagbibigay ng kahulugan sa dula. Ang kanilang mga reaksyon at interpretasyon ay mahalaga sa pagkumpleto ng karanasan ng dula. Ang tema o pinakapaksa ng dula ay ang pangunahing ideya o mensahe na nais iparating ng mga manunulat. Ang tema ay lumilitaw sa pagitan ng mga aksyon, dialogo at relasyon ng mga tauhan. Ang tagpuan, ang panahon ng lugar ng dula ay nagbibigay konteksto at nag-aambag sa pagbuo ng temang ito. Para sa susunod na pangkat ay tungkol sa dula. Ang talakayan ay tumatalakay sa dula bilang isang sining na naglalayong magbigay ng makabuluhang mensahe sa panonood sa pamamagitan ng kilos ng katawan, dialogo at iba pang aspeto nito. Ang dula ay isang uri ng pampanitikang panggagaya sa buhay na nagpapakita ng iba't ibang emosyon, karanasan at pananaw ng mga tao. Ang kahalagahan ng dula ay nagsasalaysay sa kakayahan nitong magbigay ng pananaw sa kultura, kasaysayan at mga suliranin ng isang lipunan. Ang talakayan ay naglalahad ng mga katangian ng isang dula na kinabibilangan ng paksa o tema, banghay at mga tauhan. Ang paksa ay ang pangunahing ideya o mensahe na nais iparating ng dula, habang ang banghay ay ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari na nagtutulak sa kwento. Ang mga tauhan naman ay ang mga gumaganap sa dula na nagbibigay buhay sa mga salita ng script at nagpapakita ng iba't ibang emosyon at pananaw. Para sa ikawalang pangkat ay ang elemento ng nobela. Ang kanilang talakayan ay nagbibigay diin sa mga pangunahing elemento ng isang nobela na nagsisilbing pundasyon para sa pag-unawa sa isang masining na akda. Ang mga elemento na ito ay ang mga tauhan, tagpuan, banghay, pananaw, tema, damdamin, pamamaraan, pananalita at simbolo. Ang bawat elemento ay mahalagang papel sa pagbuo ng kwento, pagpapaunlad ng mga tauhan at pagbibigay ng kahulugan sa mga pangyayari. Ang talakayan ay nagbibigay ng malinaw na mga halimbawa para sa bawat elemento na nagmumula sa nobelang No Limitang ni Jose Rizal. Ang mga halimbawa ay nagpapakita kung paano ginagamit ang may akda, ang mga elemento upang lumikha ng isang makatotohanan at makahulugang kwento. Para sa susunod na pangkat ay ang kahulugan ng nobela, katuturan ng nobela at kasaysayan ng nobela. Ang talakayan ay nagbibigay ng isang pangkalahatang pagsusuri sa kasaysayan ng nobela sa Pilipinas, na nagsisimula sa panahon ng Kastila at pagtuloy hanggang sa kasalukuyan. Binibigyang diin nito ang mga pangunahing panahon sa kasaysayan ng nobela at ang mga paksa at estilo na nagngingibabaw sa bawat panahon. Ang talakayan ay nagpapakita kung paano ang nobela ay nagsisilbing salamin ng mga pangyayari sa lipunan at kultura ng Pilipinas sa bawat panahon. Sa panahon ng bagong lipunan hanggang sa kasalukuyan, ang nobela ay nagsimulang mag-eksperimento sa mga estilo at temang panlipunan na sumasalamin sa mga pagbabago sa lipunan ng Pilipinas. Ang talakayan ay nagtatapos sa isang maikling paglalarawan ng nobela bilang isang anyo ng panitikan. Binibigyang diin nito ang mga mahahalagang elemento ng isang nobela, tulad ng mga tauhan, dialogo at ang pagbabalangkas ng mga pangyayari. Ito ay nagsisilbing isang mahusay na panimula sa pag-unawa sa kasaysayan at kahalagahan ng nobela sa panitikan ng Pilipinas. Susunod na pangkat ay ang paggamit ng idioma at tayutay sa pagbuo ng tula. Ang talakayan ay nagbibigay ng gabay sa paggamit ng idioma at tayutay sa pagbuo ng tula. Ang idioma ay ang pagpapahayag ng may ditwirang kahulugan, habang ang tayutay naman ay mga salita o parirala na ginagamit upang madagdag ng kulay at emosyon ang pagpapahayag. Ang paggamit ng maito ay nagbibigay ng mas malalim na kahulugan at pagpapalakas ng epekto ng tula. Ang talakayan ay nagpapakita ng iba't ibang uri ng tayutay, tulad ng pagtutulad, pagwawangis, pagsasatao at pagmamalibis. Ipinapaliwanag din ang paggamit ng mga idioma at kung paano at maaaring isama sa mga linya ng tula. Ang talakayan ay nagbibigay diin ng mga halimbawa ng paggamit ng tayutay at idioma sa tula, na nagpapakita kung paano nagagamit ang mga ito upang magpahayag ng damdamin, magbigay ng imahen, at pagpapahiwatig ng isang malalim na mensahe. Sa susunod na pangkat ay ang struktura ng tula, tugma, sukat at tono. Ang talakayan ay nakatuon sa mga pangunahing elemento ng istruktura ng tula, tugma, sukat at tono. Ang tugma ay tumutukoy sa pagkakapareho ng huling tunog o titik ng mga salita sa bawat taludtod, na nagbibigay himig at indayog sa mga tula. May dalawang uri ng tugma, ganap kung saan nagkakapareho ang tunog at titik at ang di ganap kung saan magkapareho lamang ang tunog. Ang sukat naman ay tumutukoy sa bilang ng pantik sa bawat taludtod na nagtatakda ng ritmo ng tula. May iba't ibang uri ng sukat tulad ng 8, 12 at 16.
Ang tono sa kabilang banda ay tumutukoy sa damdamin o emosyon na nais iparating ng tula, na maaring malungkot, masaya, mapagmuni-muni o seryoso. Para sa huling pangkat ay kasaysayan ng tula, ang talakayan ay naglalahad ng isang maikling kasaysayan ng panulaang Pilipino na nagsisimula sa panahon ng mga sinaunang Pilipino hanggang sa kasalukuyan. Binabanggit nito ang 7 mahalagang panahon sa kasaysayan ng panulaan na nagpapahiwatig kung paano ang panulaan ay nagbabago at umunlad sa mga panahon. Ang talakayan ay nagbibigay diin ng mga impormasyon tungkol sa mga mahalagang tao at mga akda na nagmarka sa panulaang Pilipino sa bawat panahon.